Grabe yung Kanino yan pera. tambayan na yan? Pucha, parang sa Money High School lang nakikita yung ganyan eh. Di ba? Yun know, yung tax ko, di ba? Yun yung tax nyo, nakita nyo na. Nakita nyo na. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa broom kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Sobrang defensive eh. Ang mga Na. project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Miss Jose. Di ba? Sa house. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent. What's up mga kayon and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it, Museum! Oh, wala. Yun. Di kami natatakot sa katotohanan. Ah, yeah! Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Oy, thank God it's Friday. Sa magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Sa day September 19, araw ng Biyernes 2025. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang Pasok mga kayon, kung nakasubscribe ka na o hindi pa, pakiclick yung bell icon at pakisubscribe na rin mga kayon, ha? para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulang. Wala namang bayad yung pag-subscribe. Magtulungan tayo mga kayon. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright! Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat, yung mga viewers natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre, shoutout muna natin yung mga members natin dito. Ilan lang to. JU Production, si Ma'am Lorna Tobera, Cesar Puno, Melody Babaran, Sir Larry, Florina Dacumos, Paulos Lutumbahay, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko. Maraming salamat po. Meron po tayong join membership button dyan kung gusto nyo mag-join, mag-share ng blessing at kung nakakaluwag-luwag ka naman, bakit hindi? Matabang binte. Maraming salamat po. Syempre, shoutout natin. May kalab shoutout po sa lahat ng viewers natin abroad. Yung mga OFW na laging nanonood. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Yung may hilig, pag-usapan, talakayin, gustong makakuha ng update partikular sa gobyerno ng Pilipinas na umaasa pa na merong pagbabago, na meron tayong mapapala, mega love shoutout po sa inyo. Laban lang po na kahit na minsan nakikita natin na parang walang pag-asa na ang Pilipinas dahil sa mga korap na politiko. Pero nakukuha sa prayer yan. Nakukuha sa prayer yan. Baka hindi kasi, alam mo yun, baka meron kasing iba dyan na nagdadasal para sa sarili lamang. Diba? O baka kailangan i-include na natin sa dasal natin yung gobyerno ng Pilipinas. Okay? Diba? Tama naman. Diba? Mga kayon, wala pong bayad yung pag-subscribe dyan. Pakiclick yung subscribe button. Pakiclick na rin yung bell icon. Sana ma-reach natin yung 500,000 na subscribers. Diba? Pangako ko naman sa inyo, mag-upload naman tayo na mag-upload regarding sa mga issue na yan. Okay? Mahaba-haba ito. Senate hearing, bigyan natin ng pag-asa na makakita ng konting liwanag, ha? Hindi liwanag sa taas, yung liwanag sa pagbabago dito sa gobyerno ng Pilipinas. Pero, siyempre, minsan magre-real talk tayo. Real talk nga di ba? Real talk nga. May pag-asa pa naman. Kaso parang silver lining na
Di ba? Para kasi hanggat nandiyan kasi yung mga corrupt, yung mga sakim, yung mga greedy na nakaupo, na kaya tinawag ng mga buhaya yan, crocodile, kasi ang titigas ng mga balat niya. Titigas ng panga niyan. Ang titigas ng mukha niyan. Di ba? Yan, ganyan na mangyayari niyan. Pero syempre, hanggat hindi napapalitan yung pinaka-taas, yung leader, syempre, kailangan. Sa 2028, magkakaroon ulit tayo ng pag-asa, mga kayon. Ha? Ako, solid, forever. Dito lang may pag-asa. Di ba? Dito lang may pag-asa. Okay. Simulan na natin sa Senate hearing. Maraming salamat. Paki-double check. Kung naka-subscribe na kayo, kung hindi pa namang wala pong bayad yan, tanggalin na natin yung crab mentality. Bawasan natin. Wala pong mawawala sa inyo. Kung magsusubscribe po kayo sa akin, nakatulong pa kayo. At hindi kayo mag-i-skip ng ads, nakatulong pa po kayo. Tuloy-tuloy lang po ang laban. Panoorin na natin to. Let's go! Kape tayo, kape. Yung pong Ghost Project yan, talaga pong wala po akong alam sa Ghost Project na yan, Your Honor. Mr. Nax. Chair, with the indulgence of Senator JBR. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may Ghost Project. Wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Today. Yung pala yun. Please respond, Mr. Alcantara. Your Honor, kami naman po, pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung saan po ng ano yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, talaga pong wala akong alam dyan. Magpapatunay naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan. Sige na, wala ka nang alam. Sinasabi ng project engineer na Paul Duya, ay kasama po nila yan, Your Honor. Sige na, wala ka nang alam. Naniniwala na kami. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? None. Hearing none, you are Cited for in contempt. Kulong ka. Naka. Iisip kayo. And wind up for this round, Mr. Chair. Engineer Alcantara, kayo yung inyo pong distrito ay multi-awarded dahil sa high utilization in disbursement rate. Tama ko ba? Yes, Your Honor. Nakakaano, Mr. Chair, magwa-wind up na po ako. Doon daw kasi, kahit na halimbawa, 30% pa lang ang progress billing ng contractor, ay 40 to 50% na raw ang sinasabi, ang nakukuha nilang cheque. Bakit ito nangyayari yun? 30% pa lang ang sinisingil, pero ang inyong binabayad, nasa 40 to 50%. Lupit, putang ina. Yeah, that's your Doktor din pala ito mga to. Doktor din pala ito mga ako to. po kasi, nagdidepende lang po ako dun sa statement of work accomplished na pinipirmahan po ng tao ko. Kung ano po ang accomplishment na nasa field, sila po kasi ang nagsacertify po ng Your Honor. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Siguro, last na, Bryce, sino ang proponent? Alam mo ba? Ayaw kasi sabihin ni Engineer Alcantara eh. May alam ka ba? Sabihin mo na, para may inyong immunity na sa'yo. Ang sinasabi lang po sa amin ni Boss, wala po akong specific kagaya po nung sa iba na sa ibang senators po na nabanggit ni Boss. Pero dito po, wala po siyang specific na sinabi kung kanino po. Sinungaling. Before I recognize Senator Amy, who's next in line, may papakita lang ako na slide. This will be a test of your credibility. Sinungaling, no? Okay, ano nga yung slide? Yung piles of cash na pinakita doon sa... Halatang ayaw pa sabihin lahat eh. Sino yung proponent na yun eh. Di ba? Yun ang parang pinaka-mastermind. Grabe. Hindi yan. Yan. Yan oh. Grabe yung Kindly pera. narrate to this committee Hindi ko kayang bilangin to.
nasabi mo na ito sa House, ano, pero I want to be clarified. Sinabi mo itong nasa kaliwa, 2022 or 2023, no? Yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago. Accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Matagal na po yan. Yung tama po yun, mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito rin nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa Tambayan. Opo, alam ko nasa ganung year po yun, Your Honor. Grabe yung Kanino yan, pera. Tambayan na yan? That's Pucha, parang sa Manny High School lang nakikita yung ganyan eh. Di ba? You know, yung tax ko, di ba? Yun yung tax nyo, nakita nyo na. Nakita nyo na. Ang alam ko kasi sa mga ganito, para iwas resibo as evidence, talagang cold cash ang bayaran. Talagang, kaya may tinatawag na bagman. Doon nilalagay. Totoo yun. Yung narinig nyo dati na sa duffel bag nakalagay yung mga pera. Dahil nga hindi ka kasya sa malete. Panis yun, yung nasa attache case na gano'n. So, 1 million lang ata kasya doon o 2. Pero ito, talagang million, nasa bag na nakalagay. Kasi hindi nakakasya. Totoo yun, yung nasa bag, nasa duffel bag. You know duffel bag, di ba? Ganun, doon nakalagay yung pera. Cold cash ang usapan dito, hindi to cheque, pupuntahin. Kumbaga, pag may mga usapan kayo, ganun naman di ba? Pag meron tayong, di ba, gusto mong tumawad, pag pinakita mo na yung pera, cold cash, hawak mo, medyo mapapaisip na yung ano niyan. Pero pagka wala ka pang pinapakita, medyo bargainan pa kayo niyan. Pero pag ito, yan na, kunyari, 100 million, nasa duffel bag, boom, pucha. In cold cash, instant, iuuwi mo na lang. Pag ginawa ka mo na yun, iuuwi mo na yun. Duffel bag, milyonaryo ka ng puki ng ina ka. the house that's not within the premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa Kanino compound yan? ng DEO. Sino may-ari niyan, Tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz, Opo, Your Honor. yung bagman niya. Hindi ko po masabi. Ayaw pa Alam mo- aminin. Alam mo kung sino si Lauren Cruz? Kilala Yes. ko po siya. Bali, ninong ko po nga po siya. Kaya nga, Opo. so alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Alam ko po. Opo. Alam mo pala hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang Your, sinasabi ko sa'yo, sabihin mo lahat yung totoo rito, huwag ka na magpaikot-ikot. Yan, limited pa Your kasi Honor, eh. ang No, nagsabi limited po pa sa eh. akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, Hindi ko lang po tagadala naintindihan. Yun na yun. Tagatago ng pera, tagadala ng pera. Tagadala. Ang alam ko Tagadala. po, opo. Hindi Kasi tagatago. kanya itong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa'yo, huwag ka magpasikot-sikot. Mas Mm-mm. marami pa akong alam sa'yo kaysa sa alam mo. Huwag mo kami paikutin dito. Yeah. Or Yan na, si Jinggoy, Senator Jinggoy. Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed, I Si Mr. Po ba yun? Nasa likod ni Senping. would like to ask for a consideration from the chairman, from the Senate President, and from all our colleagues that to give us additional minutes since How many minutes are you I, asking? together with Senator Joel Villanueva, was directly accused by a certain Assistant District Engineer Bryce Hernandez. How many minutes more are you? 10 to 15 minutes more if possible. I leave it to the members. Is there an objection to the request? 10 to 15 minutes more. 10 minutes. Kung may objection, total of 10. excluding 10 my, minutes. Kung wala excluding pong my opening, objection, excluding my hindi opening na po, statement. isama nyo na yung opening statement. 15 Baka minutes na napakahaba eh. So 10 minutes. You're given 10 minutes Thank with the permission of the other members. Thank you, Mr. Chair. Thank you, my colleagues. Magandang umaga po, Mr. Chair, sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa ating mga panawin. Nandito po ako sa pagdinig ngayon ng komite para ipagpatuloy ang aking tungkulin bilang isang mambabatas at upang lumahok sa patuloy na pagdiskubre sa katotohanan sa likod ng malalang anomalya sa public works at infrastructure sa ating bansa. Sa gitna ng investigasyon ito ay ang nasabing anomalya tungkol sa flood control projects at di umano'y partisipasyon o sa buwatan ng DPWH at iba pang mga opisyal na gobyerno, private contractors at miyembro ng Kongreso na isang malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Malinaw po na dahil sa ating pagsiwalat sa mga anomalyang ito, sa kasamang palad tayo ay naging target ng hindi makatarungang atake, kahihiyan at mga bagay na purong kasinungalingan lamang. At ito ay dahil lamang sa mga paratang na isang witness. Si
si former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez na siya rin kilala bilang Marvin Santos de Guzman sa mga kasino kung saan siya nagsugal at naglustay ng pera ng bayan na nagkakahalaga ng daang milyong piso. Ginawa niya lahat na ito habang pinupuno niya ang kanyang sariling bulsa at pinupundahan ang kanyang marayang pamumuhay. Alam kong kahit paano ay makaka-relate po kayo sa sitwasyon na ito, Ginoong Tagapangulo, dahil kayo rin po mismo ay nakaranas na maging target way back in 2001 when a certain Dormawanay who was masquerading as a whistleblower ay tila nilin lang ang publiko sa kanyang maligaw at maling pahayag. Malicious. Sa isang kakaibang pagbago ng kapalaran, this representation na masigasig na naghahanap at naglalantad ng katotohanan tungkol sa mga anomalyang ito ay naging puntirya ng mga kasinungalingan. Ako po ay inaakusuhan ng isang taong naharap mismo sa mabibigat na aligasyon. Someone whose testimony is riddled with inconsistencies and denials which cast serious doubts about his credibility. Nandito ako ngayon para harapin ang nag-akusa sa akin at hamunin siya na ulitin at patunayan sa harap nitong Blue Ribbon Committee at sa harapan ko lahat ng kasinungalingan ng binitawan niya under oath sa House Tricom Committee hearing. Sa huling pagdinig ng Blue Ribbon na nangyari isang araw bago ang pagdinig ng Tricom, I moved to cite him in contempt. This committee, finding him indeed to be lying under oath, ordered his detention. Nandito rin ako ngayon para ipakita sa lahat ng naniniwala sa kasinungalingan ni Bryce Hernandez na talagang walang katotohanan o basihan ng kanyang di umano'y takot na may balik sa Senado. I have been a member of this institution and I have participated in many controversial investigations for so many years. Gayunpaman, wala makapagsabi na ang Senado o sino man sa mga miyembro nito, past or present, ay pinahintulutan ng sino mang witness under its watch maging threatened, intimidated, influenced o di kaya exposed sa kahit anong pisikal na panganib. I will leave for now to the chairman and the other members of this committee the task of probing deeper into the credibility of Bryce Hernandez, if he still has any. His accusations against this representation and Senator and other falsehoods he dared to spread under oath into the records of the House of Representatives, yet suspiciously withheld from this committee. I do this to give Bryce Hernandez all the leeway to hang himself with his chain of lies, and so as not to burden this committee with my being among his or his handlers' targets. Hindi man natin mapapaamin ang mga taong sadyang sinungaling. Yes. Na kahit harap-harapan mo silang kumprontahin, hindi yan naamin. Naniniwala ako na mapapalabas din natin ang katotohanan. Ang katotohanan nagkamal ng pondo mula sa kaban ng bayan, ang makatulad ni Bryce Hernandez na walang pakialam sa pagkakalugmok ng ating mga kababayan sa pinsalang dulot ng baha at kalamidad. Hindi ako matitinag ng mga kasinungalingan na naglalayong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa katiwalaan bumabalot sa mga flood control projects. Buo ang akiloob na sa bandang huli, ang katotohanan ang mananaig at ang akusasyon laban sa akin ay malalantad bilang walang saysay na paninira. We're all seeking the truth, to exact accountability, and to safeguard the trust given to us by the Filipino people who elected us. They deserve and demand no less. Okay, I will proceed now with my questions, Mr. Chair. Tatanungin ko muna si Ms. Mina Elampar Jose. Unang-una, kanina lamang ako nabigyan po ng kopya ng inyong sinumpaang salaysay. Meron lamang akong ilang katanungan upang malaman ng taong bayan ang katotohanan sa likod ng sinungalingan ni Bryce Hernandez laban sa akin. Okay? For the record, ano po ang kumpletong pangalan ninyo? Your Honor, if I may, can I have please a short statement? I hope you will not deduct it from my time. Oh, hindi. Kasi yung responses hindi kasama. Go ahead, please. Yes, Your Honor, yes, I am Mina Jose, and I am appearing before this committee in my capacity, in my personal capacity, and as a representative of WJ Construction. I came before this committee with humility and respect to share the truth. First of all, I thank the committee through the leadership of our chairperson, Honorable Senator Panfilo Lacson, for giving me this opportunity to explain my side. Today, I wish to clear not only my name,
but also the name of WJ Construction and those personalities who have been unfairly dragged in this controversy. I wish to clearly state first that to the best of my knowledge, Beng Ramos is not and have never been a staff of Senator Jinggoy Estrada or any senator or congressman. I have known her only as a staff of the Blue Ribbon Committee, particularly the Broom. And as far as I know, Beng is a dedicated government employee who has never been involved in any controversy, especially in this anomalous flood control projects that Ade Bryce mentioned in the congressional hearings. And as for myself, I speak from the depth of my heart that I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations, the baseless and malicious accusations he threw against me and WJ Construction during the congressional hearing. WJ Construction, which my partner and I have devoted decades of honest work to build, has always stood on the strength of its good reputation. We have completed numerous private and government projects, no ghost projects, no substandards. Our clients can attest to the quality of the work and the integrity with which we conduct ourselves. Everything I know and all that I can share in this hearing, to the best of my knowledge, have been fully narrated in the affidavit that I have submitted to the committee. I am here today to affirm those truths, to defend my integrity, and to stand firm for the good name of WJ Construction, which represents not only my family's livelihood, but the honest labor of the many people who have worked for us. I'm sorry, Your Honor, for own emotion. Thank you so much. Yeah. Miss Mina. Ganda talaga. Itong affidavit dated September 17, ito ba yung malaya mong ginawa at walang nagpwersa o nananakot sa'yo para gawin ito? Wala po, Your Honor. Actually, I made the narrative myself and just asked my lawyer to please prepare it in a legal format. Okay. Kayo ba nangongontrata sa DPWH? Yes, Your Honor. Alright. Ang WJ Construction ay negosyo nyo. Tama po ba? Yes po. Kailan kayo nagsimula magnegosyo? Okay, Pumasok sa construction business. WJ Construction started po as sole proprietor when my husband was still single in 1998. And tuloy-tuloy lang po yung kanyang paggawa ng projects in both private and government projects. And in 2021 po, it transitioned into a one-person corporation. So, ano yung mga kontratang nakukuha nyo sa DPWH? Meron bang mga flood control projects? Meron po kami huling last ginawa na flood control in 2023 po. 2023? Yes po. Ano po lugar? Sa Manila po. Sa Manila lang? Yes po. Okay. Ilan yung mga flood control projects din? So far yun pa lang po. Isa lang? Yes po. Magkano halaga? 24 million po, Your Honor. Okay. Sabi po ni Senate President Pro Temp Senator Ping Lacson in one of his interviews mentioned that you were in the Senate premises on August 19. Tama po ba? I was there, Your Honor. You were yes, here? Your Honor. Yes po, Your Ano Honor. po ginagawa niyo dito? I was invited to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Sino po? Pwede ba malaman? Your Honor, if I may, it was already stated in the affidavit po that I have submitted. And with due respect, sana po not to name na lang po the good senator because he's not really involved naman po in any of this. I know that Senator, I vouch for his credibility and integrity also. So, yung ba ang unang pagkakataon mo na pumunta kay rito Senado? Nagpupunta na po ako dito in the past, Your Honor. In the past? Opo. Ano ginagawa niyo in the past dito? Matagal na po yon nung senator pa po yung ninong ko, si Joker Arroyo. Kasi po bumibisita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broom.
So sino-sino yung mga pinupunta? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Yon. Okay. Senator Erwin Tulfo po. Yun ako. Ano po naging sadya niyo sa office niyo? Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Yes, Mr. Chair. With the permission of Senator Estrada, With the permission of his Senator. name has been mentioned. I think we owe it to him. No? Mr. Chair, the only time that I learned of the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami tatanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also, some contracts we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair. Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office. At sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung footage, yung CCTV? Linawin mo yung Broome. Ano yung Broome? It's the Blue Ribbon Oversight Yes, Office hindi alam- Management, hindi alam Your ng Honor. public. Masusundan na lang natin ito, no? Ano, sa 3rd floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong Okay, oras? so from saan the kayo lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Premises. Senate. And then, tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer. And then, nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa 2nd floor. Doon ka mag-register. So, pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes Sige, po. Sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng, inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na
attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nagpicture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator, bakit daw po ang tagal ko. Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Ms. Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Sobrang defensive Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never submitted any documents. Hindi nga po Mr. Chair, sinasabi para lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff to whom I have mentioned before. Senator Erwin, please no. I think si Bryce was the one who made that assertion. Yes, Your Honor. Implying that WJ/Beng Ramos magdadala ng obligation. Can you clarify that? Yan, si Bryce. Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung yung sa proponent po nung project na ibinigay po ni Boss Henry sa kanya. At yung regarding naman po dun sa pagdadala ng obligation, meron po akong follow up na magpapatunay na What exactly did you mean when you said nung ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yon? Pera para po kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ayaw kasi sabihin ko sino yung proponent na yan Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para sa proponent? Bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. O yun, tapos. Hindi yung ano-ano pang sinasabi di ba? Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my affidavit. Wait for a while, And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, di ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minensyon mo yung Beng Ramos na sinabi mo,
stop siya ni Senator Jinggoy. So that was the implication. Pag sinabi mong Yes. magpapadala o ipapadala yung obligation Kay Beng. sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, di ba? Yes po. So yun ang in-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para Kay sa Jinggoy. proponent, para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Ano yun? Proponent na yan. Ibang project po yung hindi po galing kay Pinagdugtong mo Senator kasi eh. Jinggoy. Anyway, sige, please continue, Mrs. Jose. If you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Mina, WJ Construction, Beng Ramos, for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. So nung sinabi niya po, Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, ituloy mo lang. yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So, baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction, sa DPWH, na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So, our agreement was that. But, sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita doon sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So, ako naman po, nag-agree, no? And, yun po yung conversation namin. Nasabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga documents through my staff. Documents. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo, ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Na-qualified. Interject. Sir Chair, Yes, Senator with the Marcoleta. permission of Senator Bryce, nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss Nina. ano pangalan? Mina po. Mina Jose. Nina ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon. Ina-attribute mo lang bale kay Senator Jinggoy dahil stop niya si Beng. Si Tama? Beng. Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito muna ang isa lang. Nag-iiba ka na naman ng Statement, narrative. Excuse Sa me, House, with the, Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members, we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Magulo, di ba? Ito nga yung sinasabi ko na parang sinasadya na lang din nilang guluhin. Alam mo naman di ba? Hindi yan magbibigay ng konkretong sagot. Kasi kung gusto talaga nila na tapusin na to, matatapos Kung gusto sabihin ng mga resource person yung totoo because they have the legislative immunity o may sabihin natin meron silang protection, sasabihin na nila matatapos na di ba? Pero parang lumilihis pa, limited pa yung sagot, di ba? Hindi pa konkreto, limited yung sagot. Kaya parang ang gulo o talagang sinasadyang guluhin para humaba, magkakaroon na naman ng panibagong hearing, magkakaroon na naman ng mga resource person na bago, may mga pangalan na naman na bago na mai-involve, na mga construction, DPWH na mai-involve hanggang sa dumami-dami na, hanggang sa malito na, talo lito rito. Di ba? Talo lito rito. Talo mainipin dito, yung mga mahihina, pasensya. Pero, it could be di ba? Pwede
Pwede. Alam nila yan. Pucha, alam nila yan. Oo, tayo naman, nood ng nood, tataka. Ano ba talaga? Curious tayo, viral, DPWH, flood control. Pero sa kanila, alam na nila yan. Kasi yung level of understanding nila, saka yung mga level na mga resources nila, nadyadyaan na sa kanila yung data. Pero sa atin, mga observer, mga nanonood, limited lang din yung alam natin, nanonood lang tayo, hindi naman talaga natin alam kung sino si ganito, kung saan si ganyan, kung saan nagtatrabaho, kung ano yung mga percentage, yung amount, pero sa kanila, they knew it all alone. Talagang sinasadya lang nila lituhin at guluhin ang taong bayan. Nang sa ganun, humaba hanggang sa makakalimutan na natin, makapag-move on na tayo. Well, definitely, may makukulong naman dito. May mga cited in contempt na nga di ba? Pero, I don't think, yung talagang, ikulong niya yan doon sa yung sa talagang, yung mga kulungan talaga ng mga preso, yung mga accused, doon, ikulong mo sila doon. Kung ano yung trato nila doon, same lang din sa mga trato dito. Tignan ko lang kung hindi tumino yung mga puto. Yung siksikan, doon sila matutulog. Ewan ko lang kung hindi nila isumpa yung kulungan na yan. Diba? That's so unfair Diba? Kung talagang gusto nila ikulong, dali nila sa kulungan talaga. Talagang siksikan, walang special treatment, walang VIP treatment. Same yung katabi nila, yung mga hindi naliligo, yung mga mababaho, malayo ka pa lang, maaamoy mo, putang ina. Ewan ko lang kung tumagal yung mga yan. Halatang ginagago pa rin nila tayo di ba? Alright, maraming salamat. Tuloy natin ito mga kayon sa issue ng bayan nating pag-usapan.